Ayan po mga kababayan at mga kapadsupres, may bago na namang update ang ating bagong Senate President na si Alan Peter Cayetano. Dito po no, parang ano na to parang detalye na lang ang ipinapaliwanag niya rito. Pero may kasamang emosyon at may kasamang kumbaga galit at gigil sa mga kasama niyang mga senador na minority ngayon. Kasi gawa nga ng hinudas tayo. Hinudas sila ng mga minority. Kumbaga, kung kailan tapos na, saka sila magre-respond. Di ba? Yung panahon na paghihirap nila, panahon nung nagkakaroon ng emosyon at pagkatakot habang nagkakaroon ng putukan, tahimik sila, yung mga minority. Di ba? Kasi nga, ang kakapal ng mga mukha ng mga minority ngayon, parang hindi nila matanggap na sila ay natibag ng kagaya ni Matibag. Ganun lang. Simple lang. Masamang-masama ang loob nila, kaya ngayon gumaganti sila. Di ba? Kaya ito po noon, wag na po nating patagalin ang detalye at mga bagong update na sinasabi ni bagong Senate President. Ito si sa Senador Peter Alan Cayetano. Kaya ito po no, panoorin po natin ang bagong video niya. Na-receive na po nila at nakalagay sa sulat na ayon po sa rules ng Senado kasama sa order of business sa Monday, and kung walang magque-question ng rules at sa aming caucus nag-agree walang magque-question ng rules. Ayan po ang balita, impeachment magsisimula na, 'di ba? Kaya para sa akin mukhang ano to pwedeng ma-dismiss. Pwedeng ma-dismiss kasi void ang mga pinaggagawa ng mga kongreso dito. Hindi legal Mga binali nila ang constitution na kung paano i-proceed ang isang impeachment. Kumbaga, yung article of impeachment, di ba? Kaya nga, number one, yung fishing expedition nila. Void yun di ba? Illegal yun. Kaya dito, malaking katanungan yan. Pagtungtong niya sa Senado sa Lunes, isang malaking katanungan yan ang haharangin ngayon ng mga ibang senador. Di ba? Ang impeachment rules sa hanay po ng majority o sa aming pong 13. Therefore, we can already convene as an impeachment court on Monday. So lahat po ng kinakalap nila na ito po'y lahat na nagaganap para protektahan lang po ang isang tao ay hindi katotohanan. Hindi po kami magko-convict dahil lang po sa politika. Hindi rin po kami mag-a-acquit dahil sa politika. Magiging impartial impeachment trial ang nasa konstitusyon. Yun po ang balak naming gawin. So truth number one, NBI ang lumusog at pumasok sa Senado at nakipaghabulan sa isang senador kahit pwedeng hintayin na lang sa session hall or sa office of the Senate. Ito yung yung totoong pinagsisinungalingan ni Matibag na wala raw NBI agent na nakakapasok diyan at pumunta diyan sa Senado nung oras na nagkaroon ng putukan. Sinasabi niya na hindi raw NBI yun. Puro ang lalaki ng kasinungalingan talaga na pinagagawa ni Matibag, di ba? Kaya pagdating sa investigasyon, etong si Matibag, yari kay Pia Cayetano ko. President. Fact number 2, ginugulo nila kasi nasira yung kanilang narrative. So fact number 2, pwede nang mag-umpisa sa Monday ang impeachment trial. Ako ngay medyo nababahala kasi baka gamitin yung issue na to para maraming magsalita sa Monday. Tapos kasi yung mga minority, ang inaalala nila, hindi na issue sa bayan, yung kahirapan, yung ekonomiya. Ang talagang habol na ngayon ng minority, na dating majority, ay yung 2028, kung paano sila makakapwesto at paano nila mauungusan si Vice President Inday Sara. Di ba? Sa amin ibabalandra kung bakit may delay sa impeachment. Tapos sa amin ibabalandra kung bakit may delay sa impeachment. Fact number 3. Kinausap, inimbita ko sa opisina ko, sabi ko pwede pa siya magsama, pero pinili niyang mag-isang pumunta sa office. We had a number of senators there, and sinabi po ni NBI Director, he will follow the Senate
and he will not arrest sa loob ng Senado. Sinungaling talaga We told si him to Matibag. submit the warrant para makita namin. Sabi niya nung Lunes, Tuesday niya isasubmit kasama ang sulat. Pinayagan namin iuwi niya yung 10 operatiba niya, agents niya, with the condition na ibibigay niya yung spot report. Hanggang kahapon po, hindi binibigay. Ang alam ko hanggang today, hindi binibigay. Pangatlo po, sabi niya, hindi siya kikilos, hindi niya pakikilusin ng NBI nang walang coordination sa amin. Wednesday morning pa lang po, may reports na po kami na naglalabas-pasok po ang mga NBI agents. Kung hindi pala kailangan magpapa-participate siya pa, makikipag-coordinate siya sa Senate President na si Cayetano, di ba? Anong ginawa nila? Nandun sila sa GSIS building. Hindi pala makakapag-coordinate, pero traitor talaga ang ginawa. Gabi, binubutas ang pinto sa gilid ng pinto. Grabe. Naka-alert na po kami ng Wednesday. Pagdating po ng hapon ng Wednesday, paulit-ulit sinasabi po sa akin na meron pong NBI agents na naka-full tactical gear. Ibig sabihin po, naka-uniforme, may vest, may mahabang armas Halata na nasa na eh. GSIS. May Nagbigay ng pangalan contact person si NBI Director Matibag. Tinawagan namin yon at sinabi niya, pinapaabot ni Director, walang NBI sa Senate, walang NBI sa Sinungalingan GSIS. talaga. Grabe, di ba? Ito, pagdating sa hearing nito, lalantad at lalantad kung sino totoo ang talagang may kasalanan dito. Pero number 1 na to, si Matibag. Ubod ng kasinungalingan talaga. Nung hapon, umakyat sa akin si General Mau at nagsabi po sa akin na may nangyayari sa mga pinto at yung GSIS ay nagsasara ng mga pinto at nagsasabing kahit senador po ang dadaan doon ay kailangan inspeksyonin. Sabi ko kay General Mau, pakianyaya Sa nangyari, sumobra na ang higpit, di ba? Grabe. head ng GSIS, administrator yung nagamit niya noon, I think he meant GM. Sabi ko, I'm willing to talk to him very calmly, please call him. The next thing I knew, meron na daw mga armado doon. I asked them to call NBI ulit. Sinabi na naman nila na wala. Samantalang kitang-kita na ng mga nakasuot ng NBI. The next thing we knew, Tama. may mga putukan na at akala po namin yan ay mga fireworks. Nagpuputukan na pala po sa baba. Still, they were denying that NBI yon. Kahit na yung mismong winarningan nila ay nagsabing NBI sila. So please look at the context. Alam natin under siege nung Monday or nasa loob ng Senado ang mga NBI. Alam po natin na nakipaghabulan sila. Gina-justify pa dahil ito daw po ang paraan na mag-arrest. Pagkatapos pinangako sa amin na wala daw pong NBI sa paligiran. Nandun na po ang Marines, nandun po PNP, libo po ang PNP sa labas, naging very transparent kami. Nakiusap kami na walang baril sa loob ng Senado. Tingnan nyo po lahat ng video. So nung nangyari na po yun at hindi na po namin alam kung sino kakausapin dahil nagkaipitan na sa loob ng kwarto ang bawat isa, ginamit natin Facebook. Ang sumagot po ay si Secretary ng Interior na si John Vic Remulla. Dumating siya, sabi niya, please allow the police inside. Nag-usap kami, sinabi niya, secure kagad, I'll be there in 10 minutes, secure the CCTV. Agad kong sinabi, as soon as nakaakyat na po si Sergeant at Arms Mau, sabi ko, secure the CCTV room, huwag niyong gagalawin. Pagdating ng mga police, make sure you have 2 copies, isa sa kanila, isa sa amin, para hindi po matamper. Yun din po pinag-uusapan ng ibang senador sa loob ng room. So nung sinabi po ni Jinggoy na itago, ang ibig niya sabihin, make sure walang makakuha kung hindi po yung police. At sinagot siya nun. Kung tinuloy yung video na yon, may sumagot na nakasecure na po. As soon as Secretary Remulla came, the first thing he did was kamustahin kung okay kami, kung secured yung mga senador. Then tinanong yung CCTV and then nagpaalam kung pwede i-sweep floor by floor at pumasok yung iba pang police. Technically, I could have said it was under Senate jurisdiction. But he gave me his word and he followed his word that this will be a investigation that is independent. So dalawa po, joint investigation to. Lahat po ng CCTV agad binigay. Pangalawa po, lahat ng crime scene hindi po namin tinago. In fact, sa GSIS hindi kami makapasok, pulis lang. Kaya bago umuwi si Secretary Remulla at si Chief PNP Nartates, hiningi ko na makapasok din po. Una, inilalabas ang narrative ng iba na wala daw putok from the other side. Nung una, isa pa lang ang nakitang putok o balat galing sa kabilang side. Pero nung pinayagan kami sa loob at nung pagkatapos po na inusisa ng mabuti ng PNP, nakita po na may at least 5. So what am I saying here? This is the results of the independent investigation so far. The President, and I thank him
for calling, checking how we are, and assuring us that he told everyone to stand down, the military, the PNP, and the NBI. But I told him, sir, the NBI has been lying to us. Sabi sa kanya yung NBI, sabi ko, sir, with all due respect, nandito naman si Sec John Vic, siya na mag-report sa'yo. So dun sa mga nagsasabing this is staged or whatever, di ba, we allowed every single transparency measure, we allowed the investigation. In fact, pag-akit namin ng 5th floor, kahit wala sa usapan, sabi po ni Secretary Remulla, ibaba ang mga armas ng USAA. I saw his wisdom para nga hindi magka-enkwentuhan, para hindi magkaroon ng miscommunication or hindi questionin ang intention ng bawat isa. Binababa ko sa 5th floor yon. We went to the 1st floor, nakita nyo naman yung press con. After the press con po, may nahuli na sinasabi niyang confidential Naiwan yung assistant, bag. confidential agent po siya. Confirm po yan at kinasuhan na po yan. At sinabi din po niya kung sino nag-utos sa kanya na taga-NBI. It is a Grabe, no? Ito yung confidential agent, no? Eh, nagbubutas eh. Hindi pa ba, ano yun? Maingay. Grabe. Hindi yun ang sinatawag na, confidential agent, di ba? Maling-mali. about this time na nagsimula pa lang mag-iba ng narrative ang NBI. Biglang umamin na nandun at biglang may sulat daw na ang GSIS ay nag-request ng security. Kailanman po, wala sa history ng GSIS na NBI ang kanilang tatawagin. Parati po yung pulis. Oh, kasinungalingan na naman. Ito na naman yung magiging, tanong ng senador kay Matibag. Ang NBI po ay hindi taga-secure. And even assuming for the sake of argument, may usapan na po kami ni Director Matibag na in the building, around the building, kasi pinangako niya sa akin walang checkpoint sa labas ng NBI, samantalang nakita namin Tigas po na yung mukha video, talaga, di ba? NBI, pinabubuksan po yung mga kotse ng senador. This was on Monday. So sunod-sunod po ang kasinungalingan po ni NBI Director. I believe he is Matibag. lying to the President. That is my personal Oo. belief. I believe he is giving him false narratives. Kasama po nila si Senator Trillanes nung Monday. Senator Trillanes has no Itong personality. si Matibag, ikinahihiya to ng mga, sektor ng mga abogado eh. Ikahihiya talaga to. Talagang dapat dito madisbar talaga to. To do that, but he is in coordination with many. Let me express my sadness. Ito nangyari sa Senate. Usually po, nabangga lang, nauntog lang yung isang senador, nadapa. Nandyan na yung 24 to see how you are. Usually po, may threat pa lang sa Senate, pupunta na dyan lahat to see how. But makita nyo naman po, parang bula, nawala po yung buong minority, hanggang mga 10, 10:30. Nung sinabi lang po, ay 9, 10, I don't know the time anymore. Nung sinabi lang ni Senator Camille that we're okay, doon lang nagparamdam yung iba. And then ngayon, sunod-sunod, galing sa minority, pinagbibintangan pa ang majority at ang Senado. Pinaligiran tayo ng NBI, naka full tactical gear. When we defended ourselves sa Senado, sasabihin nyo pa nakakalungkot at magulo ang Senado. Nakakalungkot po because never nangyari to sa institusyon ng Senado. Even po yung mga kapatid natin sa kaliwa, sa progressive Kailan group, tapos nandyan na po saka sa batasan nag-respond pa eh. Hindi natin pinayagan na arestuhin kayo dyan sa loob. Kasama ko pa ho si Senator Lacson noon na binisita kayo. Binigay namin ang moral support. So alam niyo po anong ibig sabihin po ng courtesy ng wag mag-aaresto sa batasang pambansa or dito po sa Senado. Having said that po, there are different issues na sinagot ko na sa inyo. But I'm going live today because I heard the Ombudsman will do an independent investigation. That is good news. But I also heard that he issued a suspension against General Mao. Assuming Kaya alam nyo, galit na rin to si Senate President Alan Peter Cayetano sa mga minority ngayon. Naaasar na rin siya sa totoo lang. for the sake of argument that it is a valid suspension and the reason is preventive suspension para hindi magulo yung investigation. Number one, there is a duty to inform us so that we can replace, so that we can make sure na safe ang Senado. Remember, the impeachment is going to start on Monday. So how can we Yan, secure kaabang-abang po, and make di ba? sure matuloy at hindi naman Dapat matuloy, pero kaabang-abang ang mga mangyayari dyan sa Senado. Dyan sa impeachment na yan. Impeachment trial, di ba? Ito yung talagang tamang venue ng trial. Di ba? Hindi yung sa Kongreso. Kaya nga yung ginawa nilang trial sa Kongreso, maka-question ngayon dyan, dito sa Senado. Baka ma-dismiss pa. kami guluhin tapos kami naman ang pagbibintangan.
Number two, bakit po, and I like to honor and express, di ba, that in my dealings with the Ombudsman, Boying Remulla, it has always been with respect. We many times disagree, but he, to me, had an open mind. We disagree in legal, but he listened. If he disagree, he disregards. If he agrees, so let me just appeal to the Ombudsman, suspend also the NBI director because he is more a suspect than General Mao dito. We do not want to set a bad example in the independent investigation, and we do not want to put the Senate in harm's way. If we tell the OSAA, the Marines, the PNP who are all there, that pagka may armed men all around the Senate, we cannot defend ourselves. Sino po sa inyo, mga kababayan, pag may winorningan na kayo na wag na kayong lumapit sa bahay namin, Oo, tama. lumapit sila naka full tactical gear at meron pong mahabang armas. Sino sa inyo hindi magve-verbal warning na umatras na kayo? At pag hindi po kayo umatras, sino sa inyo ang hindi magwa-warning shot? At ine-expect nyo Di ba? kaya nga warning shot ay aalis at uuwi na sila. Pero Kaya nga dito sa Amerika, 'di ba? May mga yung mga may-ari, may mga baril yang mga 'yan. Kaya kung sino man ang matunugan nila at trespassing sa bahay nila o masabi nating magnanakaw o kaya kahit walang paalam na pumapasok sa bahay, wawarningan nila 'yan. Kapag hindi pa rin tumigil, warning na ng putok, 'di ba? Kaya 'yun ang matitikman nila ngayon. Ganyan po. ano po ang naging reaksyon? Bumaril po paloob ng Senado. It is the first time, ang alam ko lang po may barilan sa batasan nung kudeta. I don't remember now if that was 87 or 89. And I don't even know if it was inside the batasan. Pero it is the first time na Senado babarilin sa loob ng Senado. Lahat po ng Senate media were in the second floor. They have footages po. The investigation can be done independently. I have help Maraming from the Senate, ebidensya, mga investigating litrato lahat. ourselves. Diba? We can also investigate. But I don't want this to be political. I want it to Yari, be may investigation calm. na. I want to respect yung sinabi ng Presidente. And I assume, good faith, I assume he was telling me that based on the information he had at that point. I take offense that the Executive Secretary posted in his Facebook na staged without waiting for the investigation. Hindi ako nakatanggap ng tawag sa kanya na kamusta na mga senador, kamusta kayo. I promised my family and some people I will not be emotional in this broadcast, but ito lang po ang pahatid ko po sa lahat ng executive department. Ito lang po ang pahatid ko po sa lahat ng executive department. Kung anak niyo po kaya yung nandun, kung asawa niyo po kaya yung nandun, yung mga anak ni Joel Villanueva, haven't they suffered enough kahit na sunod-sunod ang false narratives niyo sa kanila? What do you think they felt when they thought na baka hindi makalabas? Huwag ka nang aasa sa kung ano ang merong pakiramdam ang executive dahil nga bangag nga ang namumuno at hindi na natin maasahan na bukod sa bangag, manhid yan. Kahit sino na lang kinakalaban, kahit mga dati nilang kakampi, nilalaglag niya, di ba? Kaya nga kung etong gobyernong ito na bangag na to ay incompetence na walang kakayahang mamuno, pero ang isa lang masasabi natin, walang kakayahang mamuno pero merong kakayahang magnakaw. Yun po, yun yung tingin natin sa kanila. Etong executive na to, na gobyerno na to. Executive hindi yung Senado, hindi yung judiciary. Ng buhay yung kanilang tatay. Si Camille, bata pa, kakapanganak lang, di ba? Few months ago. Nandun po, naipit sa loob. Hindi malaman kung anong gagawin. Yung My bata sister, pa yun. Kawawa pa anong naman gagawin yun. nyo? Yung staff ko na legal, hindi political yung mga yon. Hindi marunong sa politika. They just joined me this term. Traumatized silang lahat. Na-istorbo, sabihin Nyo may nakakroma mali na mag-warning shot. Sige na po, Grabe. may mali. So ang sagot po ng NBI, kung may mali ang Senado, barilin ang mga Senado. Kayo po sa minority, mas importante sa inyo ang 2028. Yan, yung mga mas minority. importante sa inyo ang Senate presidency. Yan, Kaso yung sa mga buhay na mga kasamahan nyo, makakapalang mukha dati na dating mga majority na makakapalang mukha, 'di ba? Grabe. Iba yung ano nila, goal nila. Ang goal nila is 2028 presidential election. Hindi na nila iniisip ngayon kung ano yung kapakanan ng taong bayan. Hindi na nila iniisip kung ano na ang problema ng taong bayan. Dahil ang iniisip nila yung 2028
kung saan, paano sila makakapwesto. At kasama sa goal nila, mapatalsik si Vice President Inday Sara. Yan yung talagang target nila. Pamumulitika lang talaga. O sige, tanggapin ko na yun. Tanggapin ko na kung meron utak pulbura, meron din utak politiko, but you're willing to see the Senate that way, and you're willing to join the narrative, to flip the narrative, to say that since I got there, magulo ang Senate. Why? Kailan naging crime ang magpalit ng Senate President? Kaya nga, eto no, masasabi ko lang kung sino-sino yung mga minority dyan. Unang-una si Senador Tito Soto, Senador Ping Lacson, Senador Pangilinan, Senador Bam Aquino, Senador eto si Risa Hontiveros. Yan po yung mga minority na talaga naman ayaw mapigilan at ayaw magpatalo. Yan po, maliwanag po. Kailangan malaman natin kung sino-sino mga senador na yun. Huwag lang tayong babanggit na minority, na dating majority, na ngayon ay minority. Kailangan malaman natin kung sino-sino yung mga senador na yun. Sino ba nagpapasok ng NBI kaya nagkagulo nung Monday? Hindi ba si Senator Soto? O, sino ba nagpadala ng NBI nung Wednesday kaya nagkagulo? Hindi ba si Matibag? Director Matibag? Sino nag-utos sa kanya? I believe the President told him to stand down. But anyone below the President could have said, no, ako sundin mo, tumuloy kayo doon. He could have called me and tell me na huwag kayong maalarma, nandyan. When my sister called, ano sinabi niya? When Senator Loren, he kept on denying. Nung sinabi ng sister ko from the back, kasi hindi na namin malaman nangyayari, do your job. Pinagsisigawan yung sister ko na huwag mo akong sigawan. Sumigaw yung din response ng ating NBI director. Siyempre, ang emosyon ng atin ni Senador Alan Peter Cayetano na si Pia Cayetano. Babae yan eh. Hindi pa rin maalis dyan na mataranta. At hindi pa rin maalis dyan na habang natataranta ay sisigaw. Siyempre nagpapasok lolo nga sa iyo eh, 'di ba Matibag? Nagpapasok lolo sa iyo kaya napapasigaw. Ngayon, binastos mo. Binalik mo sa kanya na huwag siyang sumigaw. 'Di ba? Kaya kawawa ka pagdating ng hearing. Tandaan mo 'yan, dapat umatin ka. Akala niya, nung nalaman niya na under attack ang Senado, hindi niya sinabing, ma'am, ma'am, titignan na, ma'am, pupulautin, ma'am, Hindi ma'am, mahinahon. tatawagin namin ng Kaya DND, ma'am, nga. tatawagan namin. Hindi. Ang sinabi niya, huwag kayong sisigawan. So mga kababayan, kung tumawag kayo ng 911 at sinabi yung nilulusob ng mga bahay niyo, may mga armado na puputukan, at ang sabihin ng taga 911 sa inyo, huwag niyo ako sigawan, ano po mararamdaman niyo? So I have held back emotions. I have tried to answer as much as I can. I have a narration Tama. of facts. I have the videos. I could have Tama. made accusations yesterday sa harap ng media. They know what really happened. But I didn't. Why? Because our country is in several crises right now. The Tama, crisis 'di brought by ba? the oil shock. So I want the 5 or 7 bills that can help us. Yung dating NEDA na secretary, kasi biglang kinancel ang LEDAC sa Tuesday at sabi ko, willing ba akong ituloy? Hindi niya may i-discuss na new taxes na importante. Sabi ko, willing to listen. Oo, dapat ituloy sinasabi din ng yan. mga kasamahan namin, kinakausap at tinatawagan at yung iba'y tinatawag Naku, grabe, dahil kailangan diba? daw magpalit ng Senate President sa Monday. Politika na po naga- yun, isang tabi na Nagpupumilit na naman ang mga dating majority na ngayon ay makakapal na muka ng minority. 'Di ba? Talagang hindi nila matanggap para silang sinakluban ng langit at lupa. 'Di ba? natin yun. Let's go back to the main issue. The integrity of the Senate. The President used to be a senator. He understands this. That's why he went on national TV. I believe that's why he called. Because he wants to make sure we know in the Senate that he will not allow that. Pasensya na po sa mga kaibigan, mga kakampi sa DDS. I take that po, yung sinabi ng Presidente, I assume good faith. I assume that when I am told the Senate President and what the President Okay lang. Pero hindi mawawala sa isip namin na talagang ang may kagagawan nito ay pag-utos ng presidente, di ba? Etong bangag na presidente na to. Kaya ito, winawasak niya ang Pilipinas sa totoo lang. Walang kwenta talaga. Pero okay lang, sige. he is speaking truth. Ang problema is he being told the truth. Is Matibag and others under him telling him the truth, or do they have their own agenda for 2028 and they have their own agenda for the Senate presidency? Lastly, I may leave anytime. They can remove me. I can even be gone as senator. I mean, I've reached the pit. Ayan po, no? Na muli na naman natin napanood si Senate
President Alan Peter Cayetano. Kaya muli na naman nating napakinggan yung kanyang pagpapahayag ng kanyang damdamin. Talagang dire-diretso. Walang putol. Walang hindi scripted eh. Talagang nanggagaling sa puso niya kung ano inilalabas sa kanyang bibig. Ganyan po eh, di ba? Isang magaling na abogado, isang Senate President ngayon. Dapat naman talaga ang Senate President natin is abogado. Kagaya niya ni Escudero, di ba? Eto si Cayetano. Kaya dire-diretso yung mga dating Senate President natin na si Tuta Soto. Nakarinig ka na ba ng disenteng pagpapahayag niya? Puro kapalit pilosopohan ang pinagsasabi niya, di ba? Yung pagkapilosopo niya, may kasamang panglilinlang sa taong bayan. Kaya ganyan po tayo niloloko ng taong yan. Kaya ito po hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.